Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Gemini, we have Hematite. So, si Hematite, Gemini, is a grounding stone. This is very this can be used to help you get grounded. Okay, so maaari na this is a reminder para sa inyo na there is a need for you to ground yourself. Baka kasi alam mo yon, fragmented isip mo, 'di ba? You're experiencing muddled mind, unclear thinking, mga ganyan. So this is a reminder na kailangan mo din na magnilay-nilay ka, magmuni-muni ka, 'di ba? Para makabalik ka sa sentro. You need balance ngayon sa sarili mo. Okay? Kasi baka marami kang inaasikaso, marami kang ginagawa. Maybe you have too much on your plate, you've been multitasking. So, maaari na marami kang pinagkakaabalahan. Kaya, maaari na hindi mo na alam mo yun, may mga bagay sa sarili mo na hindi mo na naaasikaso, hindi mo na napapansin, yung mga ganun. Kaya you need to ground yourself so that you get back in balance. You can get back to your core. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing, no? And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have Dolphin. Ayan, listening. Yan. So, feeling ko dito, Gemini, it's about time na for you to also listen to your soul. Okay? Listen to your intuition. Diba? This is also the inner voice speaking to you right now. Pero maaaring since you are ungrounded, hindi ka makapag-focus, 'di ba? Kaya hindi mo naririnig kung ano yung gabay sa iyo ng universe na pwedeng dinadaan niya through your intuition, through your inner guidance, yung mga ganon. Okay? Kaya, you know what? Give yourself time to breathe. Okay? Give yourself time to relax. Bigyan mo ang sarili mo ng oras na makapag-me time ka, makapag-spend time ka now by yourself. Wala munang kausap, walang kasama muna. Solitude ba? Mag-isa ka lang. Kasi when there is silence, 'di ba? Kapag mag-isa ka, ang tendency, 'di ba? Magiging tahimik, 'di ba? Wala ka munang kausap, wala ka munang kasama, yung mga ganyan. And during silence, diyan mo mas maririnig, no, yung sarili mo. Kapag tahimik ka, wala kang ginagawa, nagpapahinga ka lang, wala kang iniisip na mga obligasyon, trabaho, whatever, 'di ba? Mas naririnig mo yung soul mo, you know? Mas maririnig mo yung sarili mo. And yan ang kailangan mo sa ngayon, you know? Yan ang kailangan mo. Kaya give it to yourself. Kasi kailangan mong marinig ngayon, no? Ang boses ng sarili mo. Alright? Kasi baka mamaya, 'di ba, minsan kapag sobra tayong busy, kapag marami tayong pinagkakaabalahan, sometimes na iisip natin na, wow, parang hindi ko nakilala sarili ko. 'Di ba? Hindi mo na nakakamusta yung sarili mo for quite some time dahil ang dami-dami mong iniisip, ang dami mong inaasikaso, 'di ba? So, tingnan natin ano pa ang mga messages para sa iyo. We have the Six of Swords. So, merong lungkot, no? Parang meron din ako naririnig na galit. So, maaaring magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ng iba sa inyo dito as you head towards a new path in your life. Kasi si Six of Swords, moving on energy ito. With the Ten of Wands din. So, maaari talaga, no, na meron kang iiwan ng sitwasyon, Gemini. You are cutting off a connection siguro with someone or with anything. Pwedeng you're going to disconnect with trabaho, baka meron kang iiwan ng trabaho, meron kang iiwan ng career, 'di ba? Pwedeng ganun, no?
At, kaya siguro, yung parang feeling ko dito mabigat ang loob mo, eh, you know? Aalis ka na mabigat ang loob mo kasi there's more of tampo or galit na nararamdaman ng iba sa inyo rito. Maaaring hindi mo na maaaring hindi mo na kayang mag-antay pa, na mag-improve ang inyong sitwasyon. Kunyari sa relationship ito, ano, pupuwedeng relationship, puwede rin ang pamilya, nasa gitna ang Ten of Pentacles which is about family, 'di ba? Baka ang iba sa inyo dito, you're going to leave your ano, your family, for whatever reason. Kayo lang tayo nakakaalam niyan. Pero kung ano man ang naging rason dito, parang maaaring hindi ka na makahinga kasi pupuwedeng ikaw lahat. 'Di ba? Baka na pagod ka na kasi lahat ng obligasyon, responsibilidad nasa'yo, hindi ka nila tinutulungan, to the extent na parang, "Ano 'to, ako lang ba ang tao dito?" 'Di ba? Maaaring masyado na kayong nasasaktan because nandiya-diyan naman sila pero wala silang itinutulong sa'yo, parang lahat na lang, pabigat, pahirap sa'yo, 'di ba, ang nakukuha mo from them. Parang gano'n napi-pick up ko dito. Kaya siguro mag-aalsa-balutan ka 'no, hindi mo na matiis, kaya mag-aalsa-balutan ka na. Doesn't necessarily mean na forever 'yan, 'di ba, na hanggang habang buhay ka, eh, ano ka, hindi mo na sila kakausapin or hindi mo na sila babalikan whatsoever. Pupuwedeng magpapahinga ka lang. Pupuwedeng you just want to go somewhere na malayo sa kanila so that ma-realize nila yung halaga mo. Kasi 'di ba, kadalasan kapag nawawala yung tao, tsaka lang nare-realize ng mga taong iniwan yung halaga niya, 'di ba? Kaya feeling ko gano'n ang ganap dito. Gusto mo lang na ma-realize, puwedeng aalis ka para ma-realize ng mga taong ito kung ano yung halaga mo, 'di ba? Kung ano yung kung ano yung importansya mo sa kanila, sa pamilya. 'Di ba, yung gano'n. So, yun napi-pick up ko dito. So, pupuwedeng eventually magkakaroon din dito ng pagkakaayos, 'di ba? Maaaring babalik ka din or baka susuyuin ka nila, something like that. Pero for now, eto yung naiisip mong gawin. You're going to leave this situation para gusto mong makahinga ka, gusto mong alam mo yun, maiba naman ang environment mo, gusto mong kasi parang sugat-sugat na yung puso mo, eh. 'Di ba? Nakikita ko dito yung energy ng pagiging wounded warrior mo, 'di ba? Lumabang ka, ginawa mo ang lahat, minahal mo sila, inalagaan, inaruga, pero parang hindi ka nila nakikita, parang hindi ka nila na-appreciate, 'di ba? So, parang gano'n ang ganap dito for some of you. Kaya hirap ka na din, parang there's no room anymore sa sarili mo para i-continue na tanggapin kung anong ginagawa ng mga taong ito sa'yo, parang gano'n. So, we have Ten of Pentacles, ayan. So, si Ten of Pentacles, this is about stability, pagdating sa pera, financial future. For some of you, na mayroong ganitong sitwasyon, siguro sa ngayon masaya ka na, and even the rest of your family members, masayang-masaya kasi feeling ko, nakikita din nila, alam nila, 'no, na kahit kailan nila kailangan ng pera, meron kayong mahuhugot. 'No, yung siguro ano kayo ngayon, financially comfortable, financially stable na kayo kahit ngayon pa lang. Yung mga needs ninyo, financial needs ninyo, material needs ninyo, talaga napo-provide ninyo para sa pamilya, para sa lahat. So puwedeng may gano'ng ganap 'no, para sa ibang Gemini dito, so which is really good. We have High Priestess, um, this is about intuition, following your intuition, trusting your intuition, listening to your intuition, 'no? So, lalo-lalo na sa ngayon ang daming pagbabagong magaganap, ang daming movement, may mga travel. So, importante na makinig kayo sa inyong intuition so that you will be guided accordingly.
Kasi lalo-lalo na 'no, kung magulo pa ang isip mo, lalo-lalo na kung um, you're experiencing muddled mind, 'di ba? Mahirap gumalaw, no? Mahirap magdesisyon kapag ganyan. Kapakinggan mo ang inyong intuition kasi ano man ang inyong sitwasyon, your intuition will be your most reliable guide. Kasi nga, divine guidance yan. Ano yan, gabay yan sa atin ng divine universe. Gabay yan sa atin ng Panginoon. Alright? So, pakinggan mo. We have tower. This is a sudden change. Sudden change, po pwedeng biglaan din ang pagdedesisyon mo dito. Yung ganon. No? Maaring Maaaring related nga ito sa pamilya o relationship, 'no, kung ito'y connected pa rin dito. Pupuwedeng connected pa rin dito, pupuwedeng hindi, depende 'yan sa inyong sitwasyon, okey? But, ang napi-pick up ko na kung related ito dito sa sitwasyon na ito, so pupuwede na siguro merong sudden instance na pupuwedeng mangyari wherein yun ang parang magiging ano mo, um turning point mo, you know? Yung maiisip mo siguro na, "This is it." 'Di ba? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, I'm not gonna wait tomorrow or a day after tomorrow o kung next week pa, hindi na ako mag-aantay. Eto na yun, eto na yung sign that I need to leave, you know? Parang may gano'n. Kaya biglang magbabago ang sitwasyon mo rito, you know? This is a sudden change, this is a sudden transformation that is going to happen. At hindi mo 'to planado. Hindi ganitong pagbabago ang plinano mo, but this is the universe doing this for you. No, yung tower moment na yan, that is divine intervention. Hindi mo yan plano, hindi yan ang gusto mong gawin, hindi yan ang plinano mong paraan, no, para magawa kung ano sana ang gusto mo. But this is the divine universe going to do this circumstances para sa'yo. Okay? So with the Three of Wands, may travel, alright? Kaya si ano, Ten of Wands, magta-travel ka din dito, Six of Swords. So definitely meron ditong movement. No, maaaring magre-relocate ka, maaaring biglang maglilipat ka ng tirahan, mag-aalsa-balutan ka talaga siguro, at ikaw ay maaaring makikitira muna pansamantala sa kung kanino man, 'di ba? Or magrerenta ka muna, 'di ba? Away from these people. No? Puwedeng gano'n. So, just take as it resonates, okay? Reminder lang na hindi lahat ng messages dito sasakto sa inyong sitwasyon. Kaya kung ano lang yung sumasakto, yun ang kukunin ninyo, okay? Thank you po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.